sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos ang masaya, pagkat sa piling niya tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya, Tayo na magsama-sama. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalad ka naman ang bumabasa, katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. MJ, saan ka nga ba nakatira? Sa Valenzuela po, Kuya Eric. Di ba lagi mo sinasabi na laging baha sa inyo? Opo, Kuya Eric. Bakit po? Halika, tingnan nyo to. Makikita nyo rito kung gaano kataas ang level ng pagbaha sa lugar nila MJ. Wow! Ang galing naman po niya. Totoo po yung naka-indicate sa mapa. Kuya Eric, application po ba yan sa smartphone? O, Liana, at pwede rin itong ma-access via web. At ang tawag nga rito ay Project NOAA. Ano po yun, Kuya Eric? Ito ay isang proyekto na ipinakilala ng DOST para maglabas ng isang high-resolution hazard maps para sa iba't ibang uri ng natural hazards dito sa Pilipinas gamit ang mataas na teknolohiya. Wow! Patingin nga po, Kuya Eric. Ang galing naman po nito, Kuya Eric. Madali lang po siyang gamitin. Oo, madali nga lang gamitin yan. Kaya lang hindi pa masyado kumpleto yung street map. Pero patuloy pa rin naman yung dinedevelop. Alam niyo, kids, maganda ang layunin ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards. Makakatulong kasi ito para ma-warn tayo at makapaghanda sa mga kalamidad na maaaring dumating sa atin. Wow! Isa na namang magandang invention para sa atin. Ang galing po ng nakakaisip ng mga ganyang innovations. Oo, maganda talaga ito para sa atin. Pero ang mga kaalamang yan ay galing sa Diyos na ipinahintulot niyang magawa. Kaya kung meron mang dapat na purihin at pasalamatan, yan ay walang iba kundi ang Panginoon. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Awit 147:5. Dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. Tama po, Kuya Eric. Hindi po magagawa ng tao ang mga naimbento nila kundi dahil sa Diyos. At yan ang ating verse of the day. Kuya Eric, ano-ano po ba yung mga objectives ng Project NOAA? Yan nga ang pag-aaralan natin at ang kahalagahan nito sa atin lalo na sa inyong mga bata. Yan ay sa pagbabalik ng KNC Show!
Kapulin reporting news from around the world. After being one of the 5 finalists, Project NOAA takes home the Harnessing Data of Resilience Recognition Award from the Harnessing the Data Revolution for Resilience Summit in Bangkok, Thailand. Project NOAA, or Project Nationwide Operational Assessment of Hazards, was launched last 2012 that was empowered Filipinos with information such as real-time weather data and high-resolution flood, landslide, and storm surge hazard maps. The information are accessible through online platforms, mobile devices, or ARCO mobile application, and social media like Project NOAA Facebook account. Represented by its External Relations Officer, Oscar Victor Lizardo, NOAA competed with over 70 international organizations for the award. The Impact Demonstration category for the award are for organizations that have released solutions which have a significant impact on their audience. The other 4 finalists were awarded from the United States, SweetSense, which operates in Africa, NextLeaf Analytics for its project in rural India, and 700 Daloy, and another Filipino innovation that focuses on marine environmental protection. Until next time, I'm Sid Kapulin reporting news from around the world. Hi kids! Nakahanda na yung mga materials natin na gagamitin sa paggawa ng project. At syempre, ang mga materials natin ay yung mga natira sa mga ginamit natin noong nakaraan. Dahil mag-recycle ulit tayo. Gusto nyo na bang umpisahan ang project natin? Siguradong mag-e-enjoy kayo sa paggawa nito dahil gagawa tayo ng speaker. Hindi ko kasi masyadong marinig yung bagong awit na inaaral ko. Dahil medyo mahina ang speaker ng cellphone ko. Kaya naisipan kong gawan ito ng panibagong project tulad ng speaker. Kaya ihanda nyo na rin ang mga materials nyo. Tulad ng tissue roll, styro cup, cutter, lapis, paint, at scissors. Makinig at manood mabuti at ihanda ng mga gamit para makapagsimula na tayo. Una, sukatin natin ang dulo ng tissue paper roll sa gilid ng styro cup. Gupitin natin ang ginawa nating mark. Ganon din ang gawin natin sa isang styro cup. Idikit natin ang mga styro cup sa magkabilang dulo ng tissue roll gamit ang glue gun. Kids, mag-ingat sa paggamit ng glue gun. Mas mabuti kung magpapatulong tayo sa mas nakatatanda sa atin. Sunod, lagyan natin ng marka ang tissue paper roll. Nakakasya ang ating cellphone at hatiin gamit ang cutter. Kids, mag-ingat sa paggamit ng cutter ha. Magpatulong tayo sa mas nakatatanda sa atin. Pinturanan natin at lagyan ng design. O, ayan mga bata, may speaker na tayo mula sa pag-recycle natin. Gamit ang ating creativity, pwede rin tayong sumabay sa paglago ng teknolohiya sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagay na may kinalaman dito. Marami pa tayong gagawing art project mga bata, kaya samahan niyo ulit ako sa susunod at sunayin natin ang ating kaalaman dito lang sa Kids Craft! Magandang araw mga bata! Ang galing ng activity ng DOST para sa National Science and Technology Week.
At halos lahat ng activity nila ay para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga bata at sa ating bansa. At dahil sa pag-unlad ng siyensya, may naimbento silang tinatawag na Project NOAA. Alam niyo ba kung ano at para saan ito? Kaya nga nandito tayo sa National Institute of Geological Sciences. Tara, samahan niyo kung alamin ito. Hi po, Ate Jo. Hello din. Ano po ba yung Project NOAA? Ang Project NOAA ay ang Nationwide Operational Assessment of Hazards. So ito po ay isang proyekto ng gobyerno na itinatag noong 2012. Ginawa po ito ng government dahil sa sunod-sunod na mga trahedya dulot ng mga bagyo at saka malalakas na ulan. Isa sa malaking outputs ng Project NOAA ay ang Project NOAA website. Ito po ay nasa noaa.dost.gov.ph. So nandito sa NOAA website yung mga iba't ibang klase ng impormasyon. Bakit po ba Project NOAA? Tinawag siyang Project NOAA dahil, una sa lahat, yung pangalan niya galing sa Bible actually. Siya yung gumawa ng arko, siya yung gumawa ng isang malaking barko dahil sinabihan siya na magkakaroon ng isang malaking baha. So yung NOAA, isa siyang platform or isa siyang bagay na makakatulong sa mga tao para ma-warn sila at makapag-prepare sila bago pa dumating yung mga baha or yung mga iba pang mga hazards na dala ng bagyo at malalakas na ulan. Para saan po ba ito at paano po ito makakatulong sa lahat, lalo na po sa aming mga bata? Well, ang Project NOAA website, yung nandito sa screen natin na to, may mga dalawang klase ng impormasyon ang meron siya. Una, near real-time weather information. Tsaka pangalawa, hazard information. So para sa mga bata, lalo na ngayon na lagi may access na kayo sa mga computers tsaka sa mga tablets, pwede niyong i-check dito kung ligtas ba ang lugar niyo sa sakuna. So, for example, pwede mong tignan kung ang bahay mo mismo ay prone to floods, landslides, at storm surges. Yan yung tatlong klase ng hazards na pinagtutuunan namin ng pansin. Ang tawag sa mga hazards na yon ay hydrometeorological hazards. Ang hydrometeorological hazards, galing siya sa salitang hydro, ibig sabihin ay tubig, at meteorological, ibig sabihin ay panahon. Maraming salamat po, Ate Jo. Maraming salamat din sa pagpunta. Yung pala ang ibig sabihin ng Project NOAA. Ito pala ay isang mapa na makapagbibigay babala sa atin sa mga malalakas na pag-ulan o bagyo para makaiwas sa mga tidal waves, landslide at pagbaha. Ang galing, di ba? Yan ang nagagawa sa pag-unlad ng science and technology. Kaya wag natin ipagwalang bahala ito. Hanggang sa muli, dito lang sa Ben C. Bibo! Ang dami po palang magagawa ng Project NOAA para mapaghandaan po natin ang mga kalamidad. At makakatulong ito ng malaki sa atin. Oo. At sana nga lalo pa itong ma-develop para mas lalo pa nating mapakinabangan. Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric. Kahapon, natunghayin natin ang tungkol kay Amon na anak ni Manases. Hindi nga po naging mabuti ang paghahari ni Haring Amon sa Huda nang siya maging kahalili po ng kanyang ama na si Haring Manases. Oo, dahil nga gumawa ng masama si Haring Amon sa harap ng mga mata ng Panginoon. Pero pagkalipas ng mga bagay na iyon, ito naman ang ginawa ni Haring Hosias na humalili sa kanya. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Ikalawang Hari, 22:1-10. Si Hosias ay may 8 taon nang magpasimulang maghari at siya'y nagharing 31 taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Idida, na anak ni Adaya na taga-Boskat. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon at lumakad sa buong lakad ni David na kanyang magulang at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. At nangyari, nang 18 taon ng Haring Hosias, na sinugo ng hari si Safan na anak ni Azalia, na anak ni Mesulam na kalihim sa bahay ng Panginoon, na sinasabi,
Ahunin mo si Hilcias na dakilang saserdote upang kanyang bilangin ang salapi na ipinasok sa bahay ng Panginoon, na tinipon sa bayan ng tagatanod pinto at ibinigay sa kamay ng mga manggagawa na siyang tumitingin ng gawain sa bahay ng Panginoon at ibigay sa mga manggagawa na nangasa bahay ng Panginoon upang husayin ang mga sira ng bahay sa mga anluwagi at sa mga manggagawa at sa mga kantero at sa pagbili ng kahoy at ng batong tabas upang husayin ang bahay. Gayon may walang pagtutuos na ginawa sila sa kanila sa salapi na nabigay sa kanilang kamay, sapagkat kanilang ginawang may pagtatapat. At si Hilcias na dakilang saserdote ay nagsabi kay Safan na kalihim, "Aking nasumpungan ang aklat ng kautusan sa bahay ng Panginoon." At ibinigay ni Hilcias ang aklat kay Safan at kanyang binasa. At si Safan na kalihim ay naparoon sa hari at nagbalik ng salita sa hari at nagsabi, "Inilabas ng iyong mga lingkod ng salapi na nasumpungan sa bahay at ibinigay sa kamay ng mga manggagawa na siyang tumitingin ng gawain sa bahay ng Panginoon." At isinaysay ni Safan na kalihim sa hari na sinasabi, "Si Hilcias na saserdote ay nagbigay sa akin ng isang aklat." Hindi po pala ginaya ni Haring Hosias ang masasamang gawain po ng kanyang ama na si Haring Amon. Sa halip ay tinularan niya po ang matuwid na paggawa ng kanyang ninuno na si Haring David. Kung ganun po, ano po ba ang sumunod na nangyari sa paghahari ni Haring Hosias? God willing, abangan niyo kaming muli dahil marami pa kaming kwento na ibabahagi para sa inyo. Ang Project Noah, isa lamang sa resulta sa paglago ng karunungan ng mga tao. At malaki ang may tutulong nito sa ating lahat sa pagdating ng kalamidad. Oo. At sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng bawat isa kasama ang Project Noah, ay siguradong ligtas tayong lahat. Maaari tayong makatulong, pero dapat alam natin ang higit na makapag-iingat sa atin ay ang Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Awit 121:5. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. O kids, pag-aaralan naman natin kung paano isi-celebrate ang National Science and Technology Week sa taong ito. Ano-ano ba ang mga activities na nakapaloob dito? Tag-ulan na naman, parang kailanlan. Tag-araw ay lumipas na bakasyon na tayo saya. Kabutit tayo nga ihanda upang tayo di mabasa. Kung ikaw may walang dala, halina't sukob na. Buhay ay sadyang ganyan, umaaraw, umuulan. Sikat ng araw, patak ng ulan, biyaya ng kalangitan. Tagulan sa mundo, kahit pa may bagyo. Basta't kasamang pamilya, tahanan ay kaisaya. Mga pagkain masustansya, nagtapat ng vitamina. Pag pinaspasan ng ama, katawa'y sisigla. Buhay ay sadyang ganyan, umaaraw, umuulan. Sikat ng araw, patak ng ulan, biyaya ng kalangitan. Sa pagdila ng ulan, bagay mamamasdan. Kaya tayo'y umasa, lubos na magtiwala, Diyos ang manggagawa. Buhay ay sadyang ganyan, umaaraw, umuulan.
yan dito mga bata, next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show will teach us while we grow.